bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot, mga katropa, ang Super Manok Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa, at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm, kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo, mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Nanging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randel Villanos. Sana'y di magmaliw kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. Haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makiduwit kay Randel tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo, mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Nanging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randel Villanos. Sana'y di magmaliw kung dati kung araw nang di pang bata sa piling
You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduwit kay Randel tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner.
One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangers. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you a responsible gun owner? Are you a responsible gun owner? Are you a responsible gun owner? Are you? Now, Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Ayun na. Magandang gabi sa iyo, Luz Biminda. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-16 na po ng buwan ng Pebrero, taong 2024. Parang alit ng visual natin. Ano nangyari? Okay po na mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat at good evening. Ako po ang inyong lingkod at may ayusin lang tayo, no? Ako pa rin ang inyong kasama, syempre, Rosel Lopez. At syempre, welcome po sa programang Tropa, no? Friday edition. At syempre, nako, kinakailangan na teka lang, kasi medyo parang naliliitan ako sa visual natin, ha? Ewan ko, bakit magkagano ng visual natin, ha? Okay, so, yun mga kaibigan, at magandang gabi po sa inyong lahat, at welcome sa programang Tropa, ayan, Tropa. Dali lang, ayusin na natin visual natin, ha? Yan, medyo, ang liit natin, Yan, talaga si Mr. J, Bueno mga kaibigan, welcome sa programang Tropa ng Millennial Online TV News and Updates. At magandang gabi po sa lahat ng ating mga viewers at siyempre sa ating technical side, si Mr. J. Magandang gabi sa iyo, Mr. J. Kanina, late kasi ng visual natin, At ngayon mga kaibigan ay araw nga ng Biyernes na, no? Sabado na, linggo na susunod. Ano na yun, di matatapos na February dahil hanggang 29 lang po ang February. At yung mga ika nga, anong kasabihan pagka February, bukod sa kulang sa buwan, sinasabi sila yung parang, lahing pikutin ba? Kasi nga ang February ay kulang sa buwan, tapos minsan 28 lang, ngayon may 29 tayo ngayon. At bago tayo magsimula mga katropa, magandang gabi muna kina Kuya Gimo, Guillermo Pangatungan ng Lapu-Lapu City dyan sa Cebu. Magandang gabi sa iyo, Idol Gimo. At syempre kay Sister Merle Orhenes ng Zambales. Zambales, layo, Anong region 1 ba yan? Anong region ba? Region 1 ba yan, Sister? Yan Zambales. At si Kuya Gimo naman, Region 9 ba? Ang Visayas, ang Lapu-Lapu City at Cebu. Ano ba yung region nyo? Region 9?
Well, kung anong region yan, basta magandang gabi sa lahat ng ating mga taga-subaybay at siyempre sa ating mga kaganers, sa ating mga grupo, sa ating kaganers na One Gun Pilipinas. Yan. Unang-una na siyempre sa ating idol, yung ating admin na si Corixman. At siyempre isa pa rin nating idol, yung idol na admin din na si Kuya Aljon Maghinang. Ayan, tsaka lahat po ng miyembro ng One Gun Pilipinas. At sa lahat po ng mga barangay captain, lahat ng mga barangay kagawad na nahalal, abay magandang gabi sa inyo. Ako, mag-eleksyon na naman po pala tayo. Kaya kinakailangan, ako, na naman ang eleksyon. Talagang ganon. Yun, magkakaroon na naman ng bayaran niya, sigurado, pera-pera na naman, tuwan-tuwa na naman yung ating mga ibang katropa dyan. Sigurado, tuwan-tuwa yung ating mga katropa. Oo, di ba? Siyempre, magkakaroon na naman ng pera yan, babahanan naman ng pera. Okay mga kaibigan, 10 minutos na lamang o 5 minutos bago sumapit ay 8 ng gabi, Philippine Standard Time. Ayan, si Winston Hilario. Uy, si Kagawad. Kagawad, magandang gabi sa iyo. Kailan ka ba uubra para maigis kita dito sa program? Yung doon sa ating programang Dalaw Barangay. Yun ay tuwing Sabado. Kagawad, kabats ko ho to Batsmate ko po ng high school. Si Barangay Kagawad Winston Hilario. At ayun, may reunion kami. Ito, galante to si Kagawad kasi big time to Kaya malamang ko, batchmate kids. Baka sagutin na ni Kagawad yung dyan, yung lechon dyan. Hindi, biro lang. Baka lang naman ang sinasabi ko. Ayan, si Batch Kagawad Winston Hilario. Okay, sa ating mga katropa dyan sa Barangay Bayan-Bayanan Malabon, siyempre sa pangunan ni Barangay Chairman Ringo Felix. At check out, yung nga palang barangay ni Kagawad Winston Hilario, Barangay Lungos Malabon. At siyempre sa kanyang kapitan, si Chairman Angelica de la Cruz. Yan, yun ang barangay chairman doon. Anak ko yan, nung dating kapitan, yung daddy niya, yung kapitan dati ron. Si, ano pangalan ng daddy, nakalimutan ko first name. Oo, namayapa na ho yun. Kasi nung daddy niya pa barangay chairman ay nag-undergo, naglusad kami ng isang dental mission doon sa Barangay Lungos, no? Nagsagawa kami ng isang dental mission doon. At yun nga, tatay niya pa kapitan doon ni Chairman Angelica. At natuwa naman yung tatay niya dahil sa ginawa namin dental mission. Okay, so mga kaibigan, at mamaya tutungay natin sa inyo ang lagay po ng mga pag-asa, ang lagay ng panahon na iulat po ng ating katropang weather specialist. Walang iba kundi po si katropang Alzar D. Aurelio. Isa po sa weather specialist ng DOST Pag-asa. Maya-maya lang po yan. At bukod dyan mga kaibigan, itutungay natin sa inyo yung itong ginagawa, sabi ko nga sa inyo, mas maganda na itong season na ito, itong mga panahon na ito. Dahil po yung ating mga mambabatas ay pinakikita na sa publiko yung ginagawa nilang pagdinig sa mga kaso, problema ng ating bansa. Maganda na yan kaysa yung dati, di ba? Ng mga panahon pa nila Arroyo na yan, panahon pa nila Pangulong Erap, hindi naman sa pinagkuha ko ni Pinoy. Wala hong ganyan, no? Hindi sinasa publiko yung pagsasagawa ng pagdinig sa isang kaso o mga pagsasagawa kung paano sila naghahain ng mga House Bill, ng mga Senate Bill, no? Hindi ho katulad ngayon, talaga namang pinakikita na sa publiko. So mamaya, nagkaroon po na isang press conference dyan po sa House of Representatives, na kung saan po doon ay nagsalita itong sina Representative Guarin at ganyan din si AXIS Party List Representative Erwin Tulfo. Alamin natin mamaya kung tungkol saan to, pero parang may kaugnayan yata ito sa mga pirma-pirma. Ayan. At magandang gabi rin kay Ate Alona ko. Uy, nga pala, magandang gabi rin sa ating mga kaagila, sa ating mga kuya, ate at bunso at Friends of Eagles, no, particular po sa Central Luzon Region 45, no, ng Philippine Eagles. Siyempre po sa pangungunayan ng aming governor, walang iba kundi si Governor Rafael Agkawili. Palakpakan naman, Mr. J. Yan.
At syempre po, binabati rin natin yung ating grupo, yung ating Eagles Media Riders Club, no, sa pangunguna po ng inyong lingkod. At syempre yung ating mga aspirant na sina Kuya Teng Diaz, Kuya Jun Roan, Kuya Angelo Makaraig, at saka si Kuya Glyn Loquiao na nasa Canada, si Kuya Jun naman ay nasa barko, at si Teng Diaz ng Valenzuela City News Online, si Kuya Maxi de la Cruz ng Millennial Online TV, at si Kagawad Sanidad at Pineda ng Barangay Tugatog News Online, at si Ate Gina Mape ng DWWW 774 Your Ultimate Music Radio. Ayan, magandang gabi si Ate Gina. At siyempre si Kuya Leo K ng Malolos, Bulacan. Magandang gabi rin siyempre si Kuya Marvin Rilloso, no, ng Valenzuela City News Online din. At ayan, at siyempre kina Kuya Wiltan ng Rush Metal Door. Tama ba? Rush Metal Flash Door, yun. At si Kuya Peter Granada ng Scan International. Ayan, at siyempre Scan International, at siyempre Millennial Online TV, News Online. Okay mga kaibigan, alas 8 na po ng gabi, Philippine Standard Time, at oras sa buong kapuluan, no? At buti pa, huwag na natin patagalin. Abay, ito ngayon na natin sa inyo yung lagay ng ating panahon, buhat po sa pag-uulat ng ating katropang si Alzar D. Aurelio. Narito po. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ating magiging lagay na panahon sa araw na ito. Itong mahinang amihan ay patuloy na nakaka-apekto doon lamang po sa may extreme northern Luzon. Ang dominating weather system itong easterlies na kung saan naapektuhan ang halos buong ating bansa. Samantala, wala po tayong namomonitor o binabantayan na sama ng panahon, low pressure area o bagyo sa loob ng PAR at ganun din po sa may dagat Pasipiko. At sa ating magiging lagay na panahon bukas, mahinang amihan ay nakaka-apekto doon lamang po sa extreme northern Luzon. Ating easterlies ay inaasahan po natin makaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya sa Luzon, bukas makakaranas po ng maganda at maaliwalas ang panahon. Medyo malamig na panahon inaasahan po natin sa Babuyan Islands at sa Batanes dahil sa epekto ng amihan. Malinsangan na panahon naman sa lalabing pong bahagi ng Luzon. Pero may tsansa pa rin po ng mga isolated na mga pag-ulan. Dako tayo sa Kabisayaan at sa Mindanao dahil po sa easterlies. Medyo lalamig po ang panahon natin sa Eastern Visayas at sa Caraga dahil sa mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Mag-ingat po tayo dahil sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Ang lalabing bahagi po ng Kabisayaan at lalabing pong bahagi ng Mindanao, inyong makikita, February tayo bukas kung saan makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan, maliban sa mga biglaang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. At sa ating 3-day weather outlook, ito pong amihan sa araw na ito ay patuloy na hihina at hindi na ito makakapekto sa ating bansa. Kaya ang inaasahan po natin sa mga araw nito na magiging maganda at maliwas sa panahon. Asahan din ang malinsangan na panahon. Pero may tsansa pa rin po ng mga localized thunderstorm. Asahan pa rin na maganda at maliwas sa panahon sa Metro Cebu, Iloilo City at sa Tacloban City. Maliban lang po sa mga biglaang buhos ng ulan dahil pa rin sa thunderstorm. Bukod sa malinsangan na panahon, asahan pa rin ang mga localized thunderstorm, madalas po yan sa hapon o gabi. Ang araw lulubog maya pong 6:01 ng hapon, bukas ang araw sisikat sa ganap na 6:20 ng umaga. Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
Okay, maraming salamat sa iyo, katropang Alzar D. Aurelio. At agad din po yan sa atin sa oras na alas 8:05 po ng gabi, Philippine Standard Time. At syempre tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programang Tropa ng Millennial Online TV News and Updates. At syempre Rosel Lopez po at your service pa rin. Ayan, na malinaw po ay sinabi ng Pag-asa. Kaya pero yung ating mga riders, huwag tayong magpapakampante, abay magbaon tayo ng mga palangga sa ulan, jacket, kapote, whatsoever. At kung biglang bubuhos ang ulan, abay wag po kayo hahataw ng takbo. Huwag yung tumabi tayo na maayos, kagasa makasilong kayo kung ayaw nyo mabasa ng ulan. Mahirap po yung ihahataw nyo, delikado ho yun. Lalo na yung mga nandiyan sa EDSA, Commonwealth. Ingat-ingat po, igangay ang Commonwealth yung sinasabing killer highway. Kaya ingat-ingat po sa ating mga katropang riders. Okay sa mga kaibigan, at yun, huwag na nating patagalin siyempre. At bukod dyan ay nga sinasabi ko sa inyo, nagkaroon na isang press conference sa House of Representatives na kung saan po ay nagsalita ron sina Representative Guarin at yun din si Representative Erwin Tulfo tungkol sa ilang mga issue. Alamin natin, ano ba to? Para sila naman sinasabi nila, iniyayang nila yung kanilang saloobin, no? So ito, palagay ko doon sa may yakap yata o akap ba na para sa mga taong bayan dito. Panoorin po natin. Ladies and gentlemen, esteemed members of the press, good morning. Before we begin our press conference for today, I'd like to thank the PPAB headed by Mr. Jun Pisco for assisting us in providing transcript, and then of course to the engineering department and to the ICTS headed by Director Arnold De Castro. Please welcome our distinguished guest, House Deputy Majority Leader and Iloilo 1st District Representative Janet Algarin. Ma'am. Good morning, magandang umaga. Belated Happy Valentine's Day. At nitong buwan ng mga puso, andito ulit tayo nagsasalita in behalf of Congress, yung boses ng ating mga mamayan na dinadala namin. So, would you like me to give an opening statement? Yeah, ma'am. Go ahead, ma'am. Recently kasi parang medyo nalilihis tayo doon sa intensyon na dapat nating ibigay na serbisyo sa taong bayan. Nirerespeto ko po ang karamihan ng nirerespeto ko ang lahat ng ating mga kasamahan sa Senado. Subalit sa aking pag-ikot-ikot sa distrito, tila naguguluhan ang taong bayan. Bakit nga ba medyo ang napapag-usapan ay hindi ang ano ang dapat para sa taong bayan? Tsaka tila hindi maganda na yung Kongreso at yung Senado ay nagkakaroon ng sabihin na natin, word fight. So punta natin ang punot dulo ng lahat ng ito. Siguro ando dun yung intensyon ng Kongreso na mapabilis ang mga batas at ando dun naman yung hinaing ng karamihan ng aming mga kasamahan na bakit medyo mabagal yung mga panukalang batas. No? Hindi lamang po yung local bills, lalong-lalo na yung mga priorities ng ating gobyerno, yung LEDAC priorities, at yung priorities ng both houses. Kasi, tingnan po natin ang buong mundo. Sa buong mundo, ang bilis ng evolution. No? The day-to-day situation is very erratic. At bilang legislators, obligasyon natin na tugunan ang tawag ng panahon. Kami nga, ako bilang doktor, nagugulat kami sa bilis ng pagbabago ng mga gamot. Yung dating original na gamot, sabihin natin parang cake yon. Dati basic cake, nagkaroon ng konting icing. Biglang dapat buong icing, dapat biglang may bulaklak. Ang daming palit ng palit, pabago ng pabago, dagdag ng dagdag, because that's the real world. The constant thing in this world is change. Kaya dapat, yung ating mga batas rin ay napapanahon.
kaakibat siya ng pagbabago ng mga pangangailangan. Even us in the medical profession, yung ating Medical Act ay matagal na rin nakabinbin. Kaya nga kung tingnan natin, ang dami-dami talagang priority measures na dapat mapabilisan at maipasa na. We have 57, out of the 57 LEDAC priority bills, alam natin 54 na ang tapos sa Kongreso. Ang naging naisabatas pa lang as of January is 11, I think nadagdagan ito ng isa or dalawa. So, ito yung mga bagay na mas dapat nating inuuna kesa na yung Kongreso at yung Senado parang nagkakaroon ng World War. Di ba tayong mga magulang pag nag-aaway-away tayo, tumatago tayo sa kwarto. Hindi pwedeng pinapakita sa mga bata dahil hindi magandang influensya yun. Nakita nga namin, recently there was of course, we congratulate Senate na ipasa nila yung 100 pesos wage hike. Yan nga patuloy na diniliberate dito sa Kongreso kasi maganda ang intensyon pero parang mababa yung 100. Kasi sa mahal ng mga bilihin ngayon, parang hindi siya sang-ayon sa pangangailangan ng taong bayan. Mas mabuti sana kung dapat mas mataas yun, kagaya nga ng masinsinang inaaral ng Kongreso. Subalit, andun din kasi yung balanse. Kaya nga Congress was actually looking into the possibility of a 350 pesos wage hike. At matagal na po yung nakabinbin. At sa katotohanan lang, talagang yung liderato ng Kongreso ay medyo pinupush sana ito. Pero andun kasi yung balanse. No? Magandang gumawa ng batas, pero mahirap magpaasa kung walang pag-asa. Kasi pag tinaas natin yung sweldo, dapat nun kaya ng ating mga negosyante. Sa Pilipinas, 98 to 99% of the business sector are MSMEs. Maliliit na negosyante. So mahirap, maganda ang intensyon nito. Pero yung implementation is one big question. Kasi alam naman natin na pasa rin ito sa bulsa ng mga medium, yung in terms of income, hindi naman talaga ganun kamalalaki ang mga negosyante sa Pilipinas. No? Kunyari, meron kang karinderya, meron kang 10 tao. Ngayon, pag ipinatupad ito, syempre pipilitin natin ipatupad ito. Ang takot natin doon, baka yung 10 empleyado maging 7 na lang. No? So, yun yung medyo dapat natin ibalanse. Dagdag pa dyan, tinitingnan na ng Kongreso at ina-assess ng Kongreso, hindi ba ito magiging cause ng pagsara ng negosyo ng karamihan? Marami ang hindi nagsasabi nito, pero ano ba yung katotohanan post-pandemic? Globally, sa buong mundo, hindi lamang po yan sa Pilipinas, 30 to 40% ng income, gross income ng bawat negosyante ay nabawasan. Bakit? Yan naman po kasi talaga ang epekto ng pandemya. Pero pilit na nagsusurvive yung ating mga negosyante. At hinahanap talaga ng gobyerno ang lahat ng ating makakaya para i-assist sila. Kasi that survival is very important for the next 5 years after the pandemic. So kung tingnan mo, importante yan, 21, 22, 23, 24, 25, hanggang 2026. After 2026, kasi ganun naman po talaga ang economic cycle post-pandemic. Kaya nga, ang kalusugan at ang ekonomiya ay magkaakibat. Health and economy are intertwined, interrelated, they are twins, they are conjoined twins. Hindi mo pwedeng maipaghiwalay yun. Kaya ang output ng pandemic ay medyo mahirap na ekonomiya. So hindi lamang po ito sa Pilipinas, ito ay buong mundo. So it's very good to have, maganda talaga ang intensyon ng Senado. At ito nga ay good news sana. Pero ang dami naman kasing batas na nagpapaasa, pero tila walang pag-asa if we talk about really uplifting the lives of our people. Kasi nga,
ipapasa mo ang burden na ito sa mga maliliit na negosyante na ang posibleng gawin ay magsara o magbawas ng empleyado. Yan ang mas masakit. Kasi at this point of time, the primary goal of the government should be sustaining all existing businesses. Sa ngayon, ang ginagawa ng ating mga neighboring countries and even all over the world, globally, ang ginagawa ng mga gobyerno ay tulungan ang lahat ng negosyante na huwag madagdagan yung mga nagsasara na. So yan po ang tinatawag natin na balanse. And kaya nga, medyo malihis ko lang ng konti. Medyo, of course, with due respect to our senators, kasi ang laki po talaga ng paghahanga namin sa kanila. I've worked with many of them. I've joined them in many campaign sorties. I've welcomed them in my district on several occasions. Kaya parang, alam mo yung ansama sa loob na bakit ba kailangang mag-away? Kaya dapat talagang ihinto yung pag-aaway na ito. Kasi it's not only a waste of taxpayers' money, it's also a bad example that we are showing to our people. So siguro ang dapat dito is mag-usap-usap at tingnan kung ano ba ang nararapat. Kaya nagulat din kami dun sa paratang na parang yung AKAP ay gagamitin na parang pambili daw ng mga pirma. So it's talagang medyo walang 0.00001% of probability ng truth. No? Ang hirap kasi, nasa gitna ng challenges ng buong mundo, hindi lang Pilipinas, ulitin natin yan. Hindi lang Pilipinas ang nakakaranas ng ganito kasi nga, ganun ang epekto ng pandemya eh. We are not yet done with the effects of the pandemic. The initial effect of a pandemic will be health, immediate health problems. After that will be secondary health problems and economic challenges. Yan po talaga ang nangyayari. If you remember the past pandemics, makikita nyo yan. No? Yan din ang nangyari. Now, kaya nga, sa pagkakaintindi ko bilang miyembro ng Kongreso, bandang mga August ata yun, no? August or September, I believe, no? Parang, yun nga yung pinag-uusapan ng lahat-lahat na mag-iisang taon na ang ating bagong administrasyon. At alam naman ng lahat na umiikot yung Pangulo sa buong Pilipinas. And in some of the areas, especially ako, no, sa Iloilo, nung siya bumibisita, at naitatanong niya, ano ba yung mga problema ng Pilipino? Ano ba yung problema ng ating mga kababayan? Hindi po nawawala yung paulit-ulit na sagot ng tao na, Mr. President, mahal po ang gasolina, mahal ang bigas, mahal ang gulay, nagmamahal ang baboy, nagmamahal lahat. And this is not only in the Philippines. Klaruhin po natin, hindi lamang po ito sa Pilipinas nangyayari. Nangyayari ito sa buong mundo. Because, again, that's part of post-pandemic complications. Is that expected? Yes. Paulit-ulit na yung sinabi ng pandemya. Kaya nung sa pag-ikot-ikot-ikot ng ating presidente, dun lang ako nakarinig, no, sa ibang mga nangyari kapag siya ay nasa Iloilo, ang pagkaraniwang hinaing ng ating mga kababayan. Trabaho ng trabaho pa rin ang lahat. Ngunit, yung sweldo mo na dati ay kasya dun sa grocery mo sa bahay, at tila ngayon, dapat mas magtipid ka. Kasi nagmamahal lahat. Dalawa ang pwedeng mangyari. Pwede tayong maglagay ng price ceiling or price cap, or pwede nating dagdagan ang pambili ng ating mga kababayan. Pag naglagay naman tayo ng price ceiling, it should just be very selective. Kasi, papatayin mo rin ang negosyante kasi mahal rin ang source. So, pag ipinilit natin na magbaba sila ng presyo, ang mangyayari, hindi sila magbebenta. Magkakaroon ng shortage, mas lalong lalaki ang problema kasi hindi mapipigilan yan, may mga magte-take advantage para taasan bigla ang presyo. Now, kaya nga, sa pag-ikot-ikot, narinig rin ito ni Speaker. Kaakibat ng mga ibang mga kongresista, naririnig nga yung hinaing ng mga tao
na kung dati-rate ay tamang-tama ang kanilang sweldo, ngayon ay kinukulang siya. Do we pass this on sa mga maliliit na negosyante? Kapag ikaw ba may jeep at meron kang helper, ipapasa mo dun sa may-ari ng jeep na naghihingalo rin kasi mahal ang gasolina. Kapag ikaw naman ay merong fishing vessel at meron kang 10 tauhan, syempre with climate change, paiba-iba na rin ang panahon. Humihina ang kita mo, then naging mahal din yung crudo o yung fuel para sa iyong fishing vessel. Ngayon, idadagdag mo ba yung hirap na nararamdaman ng kanyang mga empleyado kasi yung naibibili niya dati na sweldo, ngayon, kung isang ganyan na bag, nagiging kalahati na lang. And why? It's because, again, of post-pandemic complications. At again, hindi lamang po ito sa Pilipinas nangyayari ito sa buong mundo. Ano ang dapat gawin ng gobyerno? Dapat ang gobyerno ay sumaklolo sa ating taong bayan. Hindi lamang po yung mga empleyado yung ating constituents. Constituents din natin yung MSMEs. Kung tinutulungan natin yung mga 4Ps at yung mga walang trabaho at mga indigents through DSWD, maganda yun. Pero hindi yun ang buong Pilipinas. Kailangan na nating tulungan ang mga negosyante by cutting red tape at ginagawa nga yan. Kaya nga yung tinanggal yung pass fee ng mga LGUs, ang laking ginhawa nun kasi naging source yun ng kotong. Pero kaakibat din dyan na hindi natin sila pahihirapan dahil bumagsak yung kanilang kita, and if we pass on yung bigat ng nararamdaman ng kanilang mga empleyado, magsasara sila. And that is why the government is here. And that is why the Speaker and the Committee on Appropriations ay talagang naghanap ng paraan para magkaroon ng programa ang gobyerno na magbibigay ng pansamantalang pagtawid or dagdag sa kanilang kita kasi sila nga ay minimum wage earners habang naghihingalo tayo sa epekto ng pandemya. The intention was actually to target 12 million families at 5,000 pesos each, no? Pero syempre, hindi kaya ng pondo. Kaya medyo nasisimulan lang ito, no? So andun yung intensyon na ibaba siya sa 3,000. May mga aligasyon na baka daw may mga pirma-pirma or whatever, or peke ito. Alam niyo po, kung meron kasing, sabihin natin kung merong isang masamang itlog sa isang basket, hindi pa po, wag naman pong lahatin. Kasi kagaya sa distrito ko, nung sinimulan nga natin itong start yung preparation for the implementation, ang tinarget po namin ay yung mga katulong. Kasi karamihan naman ng katulong, hindi ganun kalaki ang sweldo. At syempre, kung sasabihin natin na dapat minimum wage talaga, hindi naman kinakayang magbayad ng ating mga kababayan. So I can speak for my district at nakikita ko rin doon sa ibang kasamahan sa Iloilo at naririnig ko rin sa ibang kasamahan dito sa Kongreso na ang tina-target nga ay yung mga nagtatrabaho pero nakapos yung kanilang sweldo. Yung bang para kang plastic balloon na lumobo na, isang malakas lang na hangin, puputok ka. Yun ang mga dapat pigilan natin para wag pumutok. Marami tayong kababayan ngayon na talagang nagtatrabaho pero hindi pa rin sapat ang kanilang kita. Kaya ito ang naging intensyon ng AKAP. Masama po bang hangarin nating wag bumagsak ang economic status ng karamihan ng ating kababayan? Tama po, may 4Ps tayo, may AIX tayo, pero ang 4Ps, karamihan yan walang trabaho. Ang AIX naman, yun naman yung mga individuals in crisis situation. Namatayan, napadpad kung saan at hindi makauwi, meron kang bagyo, nasa lanta, at kung ano pa, yung bang talagang hirap sa buhay. Pero ngayon, dahil natapos yung pandemya, yung dating hindi mga hirap sa buhay, ay kailangang lumangoy, mag-survive, dahil nagmahal ang lahat.
ipapasa ba natin ang problemang ito sa maliliit na negosyante? Sa pilit na naghahanap buhay para matulungan ang ekonomiya ng Pilipinas? O hindi po pa, mas dapat pumasok ang gobyerno at tulungan yung ating mga maliliit na negosyante na masustain yung kanilang mga empleyado. Hindi naman po kasi pwedeng pipilitin natin yung mga bagay na hindi naman doable. Kaya nga napakaganda na itaas natin yung sahod, napakaganda na lahat ng bilihin, ibaba natin ang presyo, but that is not the reality. Not only in the Philippines, but in the whole world. So sana magkaroon ng mas maigting na pag-uusap. Let us not taint good government programs. Kasi pag dinudungisan natin ang gobyerno, if people lose confidence in our government, business will also lose confidence. At kapag magulo at nag-aaway-away, mas walang papasok na negosyante. Mas mawawalan ng gana yung mga taong maghanap buhay. Alam nyo naman, kaya nga tayo mga Pilipino, yung Valentine's Day kahapon, ang sinasabi nga ng lahat, hindi lang yun para sa mga magsyota. Ito rin ay araw kung saan yung mga pamilya ay nagsiselebrate. Because when you celebrate the Heart's Day, gusto mo may pagmamahalan sa isang tahanan. So kung ang tahanan natin ay ang Pilipinas nating minamahal, at makikita natin na yung ating mga liderato ay nag-aaway-away, hindi po ba parang mawawalan ka ng gana? Sa isang bahay, kung away ng away ang nanay at tatay, ano ang pakiramdam mo bilang isang anak? Di ba nakakadurog ng puso? So, we respect the wisdom of the Senate, but we also have to stand up. Because we cannot continue maligning good projects. Ang pagmalay na ito ay posibleng magkaroon tuloy ng taint at magkaroon ng maling pag-intindi yung ating mga kababayan. So ulitin natin, yung AKAP program ay hindi siya hausyaw. Ang AKAP program ay tulong sa mga taong kinakabos ang kita. Ang AKAP program ay tulong para yung mga empleyadong nahihirapan sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay hindi natin ipapasa lang ng buo ang burden sa kanilang mga employer. In our country, we can survive if we help each other. The Philippines is one of the happiest people in the world. And let us make that happy feeling, the adrenaline and the anchor to work together, help each other, survive these trying times, and prove to the world that we are a resilient country. Yung mga away-away na yan is actually a detraction para yung ating pagtakbo sa tamang landas ay malihis. So wag nating payagan na ilihis tayo dun sa ating dapat na patutunguhan. Maraming salamat po. Thank you, Ma'am Janet. Red Mendoza of Manila Times. Hi po, good morning po Kong. Maiba muna po tayo dun sa issue ng AKAP. Doon po sa naging conversation ng PhilHealth, of course, sinabi ni Speaker na gusto daw niya taasan pa yung mga benefits ng PhilHealth. And I think nag-commit naman po yata ang PhilHealth na they're willing to increase the benefits nga po. I think meron din po sinabi si Kong Wilbert Lee na gusto daw niya gawing annually daw yung pagpapagamot sa mga malalang mga diseases like for example cancer and heart disease. Sa inyo po, Kong, as a former health secretary, so ano po ang inyong comment doon sa calls na i-increase natin yung benefits ng PhilHealth despite the fact na hindi pa po nagtataas ng premiums ng PhilHealth for the past 4 years, 5 years na po yata. I can't remember kasi yun nga po, sinasabi naman po nila na may mga investment daw po yung PhilHealth and all. Pero yung pagbigay po ng additional benefits sa PhilHealth po ba, doable po ba ito? Even po na hindi po nagtataas ng premiums ng PhilHealth? Yes, it's doable. I-categorize ko lang, no?
ang PhilHealth ay isang insurance. It's a government insurance. At yan po, ang insurance kasi ay para dun sa mga mangyayari sa'yo na hindi mo predict kagaya nung nagkasakit ka. So doable talaga at dapat taasan yung coverage dun sa mga sakit na pwedeng magpahirap sa'yo. Example, cancer. Ang dami nating kababayan, okay ang standing sa buhay. May sasakyan yan, nakaka-enjoy yan, nakakabakasyon yan. Pero isang pamilya lang magka-cancer. Sangla ang bahay, sangla ang sasakyan, lipat yung mga anak from private school to government school, minsan, nawawalan pa ng trabaho. This should be addressed by PhilHealth. Kasi ang layunin ng PhilHealth ay maibsan ang gastusin ng mga nagkakasakit. But the way things are going, napaka-liit ng kanilang naitutulong. No? Dun sa, if you remember, I mean, everybody knows that I came from the executive, right? Yung medical assistance program, alam nyo naman siguro na ako po yung nagsimula noon. Nagkaroon lang siya later ng pangalan na Malasakit, pero before siya naging Malasakit, naging medical assistance program siya. Bakit ko po yun ginawa nung ako'y undersecretary? Nakita ko kasi sa total bill ng isang pasyente, napakaliit ng nababawas ng PhilHealth. So the out-of-pocket expenditure was still pegged at 70%. So kung ikaw magkakasakit at yung iyong total bill at yung gastusin sa kalusugan ay 70% pa rin. Not to mention yung societal factors, yung hindi ka nakapagtrabaho, lahat ng ganito. Talagang hindi mo mararamdaman ang tulong kapag ikaw nagkakasakit. Ang naging problema ng PhilHealth, may mga programa or may mga packages na pinasok na hindi siya dapat covered ng PhilHealth. Yun ang mga, I remember nung una akong umupo sa PhilHealth, ang pinakauna-una kong tinanggal ay yung wart removal. Sabi ko, bakit naman dito may wart removal package? At ilan lang ang nakaka-avail. At meron pang mga iba. At kailangan rin bawasan yung gastos ng PhilHealth dun sa admin cost. No? Kasi marami naman talagang mga meetings ang pwedeng gawin. Ngayon, lalo na't may Zoom ka. Andun rin po kasi yung, we really need to curb fraud. Kasi dun nga napupunta yung panggastos sa mga totoong nagkakasakit. So, unang-una, yes, we need to increase the coverage of PhilHealth on a per illness factor. Mali po ang mga ginawa na case rates. Pero, dapat rin tanggalin yung mga packages na hindi dapat covered ng insurance mechanism, na dapat po ay hinahandle ng Department of Health. And the reason why I conceptualized and created the medical assistance program was because kung yung pondo na uubos na pupunta sa PhilHealth, mabilis ang pagpasok, mahirap ang pagpalabas. At ando doon yung maraming nagiging mahirap din, kunyari yung hospital, hindi na PhilHealth accredited. Yung doktor, hindi PhilHealth accredited. Ang nagsasuffer, taong bayan. Follow-up lang po ko. My last follow-up. Paano po ba kayo ng PhilHealth ay parang magmukha siya parang HMO, private HMO? Kumbaga parang equivalent siya ng mga HMO ng mga private firms. I mean, of course, we know na mahirap magkasakit, mahirap magpagamot, lalo na sa mga mahirap nating kababayan. Are you agreeable po ba na ang PhilHealth po ba parang gawin natin siyang parang HMO para sa mga mahirap na kababayan? Yun lang po. Ang PhilHealth ay talagang how will I say it? Ang PhilHealth is similar to an HMO. Ang diferensya lang nila, yung HMO is privately owned, ang PhilHealth is government owned. Okay. Now, when I became Secretary of Health, before ako umalis, nagkaroon ako ng proposal and that was approved by the government. Ang proposal doon ay gawing individual ang membership. Kagaya rin yan sa mga HMOs. Bakit? Doon mo mawawala ang fraud. Pagkapanganak, miyembro, pagka namatay, tanggal sa lista. Meron naman tayong Philippine Statistics Authority. In that way, yung palagi kasing sinasabing 99% covered ng PhilHealth, hindi yun totoo. Kasi pagdating ng bata ng 18 years old, hindi na siya covered. Pag nabuntis yung batang yan, hindi covered yung anak niya. Kaya ang daming member, then nawawalang member. Yung isang naging trabaho, nawala sa trabaho, tanggal siya sa PhilHealth, tanggal din sa PhilHealth yung buong pamilya. Kaya nga,
Pagkapanganak miyembro, pagka namatay tanggal. Dapat gano'n ang system. Kaakibat kaya lumaki ang PhilHealth budget noong 2016 because that was supposed to be in preparation hanggang 2017. Hindi lang na-implement. Dagdag pa dyan, andun din yung proposal na i-outsource yung certain tasks. The proposal was to outsource yung legal department kasi doon nagkakaproblema. I-outsource yung IT. No, kasi the IT was not really functioning well despite all the infusion ng budget. At i-outsource yung services. The proposal there was iba ang service provider ng Luzon, Visayas, Mindanao para mas mabilis and then pwede kasi na yung PhilHealth ipabid niya sa HMOs. PhilHealth can be retained as the management admin institution, but yung actual services can actually be outsourced. In that way, magkakaroon pa ng competition at lahat sila magiging maganda yung kanilang performance. Walang monopoly. Maybe kailangan natin balikan yon at i-implement yon kasi while it was approved, medyo nung pagpalit ng administrasyon ay kinalimutan. Pero patuloy na nirelease ang pondo. Thank you, Red. Mela of Channel 4. Hi, Congress Mandarin. Regarding lang po dito sa House and Senate, kahapon po kasi ay nagkaroon ng pahayag si S.E. Zubiri na sinasabi niya na we agreed to work together to pass legislations for our people at isang pagiging na natin ang mga awal. Sa House side po ba, nagkaroon din ng pag-uusap or kayo po ba may personal information about this? May mga nabanggit na po ba sa mga House leaders si Speaker Romualdez about this and can you share to us po if ever na detalye? Unang-una, dapat talaga ang ceasefire. Pangalawa, nakita ko si Speaker kahapon sa Ash Wednesday Mass noong 6:00. At natanungan namin, Sir, kumusta? At ang sabi niya, kumusta ang trabaho? At ang narinig ko, kasi palabas na yon sa masa, narinig kong sinabi niya lang sa amin, mga 2 o 3 kongresista yata yung ando doon, ang sinabi niya ay, tuloy-tuloy ang trabaho, huwag magpa-distract at kung pwede, tama na yung mga, parang huwag patulan yung away-away na magde-deviate. Pero syempre, yung iba kasing mga miyembro ng Kongreso, ang gusto naman talaga nila ay sagutin kung merong akusasyon. Marami rin ang lumalapit kay Speaker na nagsasabi, Speaker, hindi, sasagot kami kasi syempre nasasaktan yung iba dun sa mga paratan. Kaya nga, itong discussion na ito should be done in a room. Parang nanay at tatay, kung nag-away kayo, doon ba kayo sa palengke mag-aawayan? Syempre, iba ang iyong actuations kasi maraming taong nakatingin eh. Parang ako, nung nakakaaway ko yung asawa ko, tapos maraming tao, kunyari ako'y tumatakbo-takbo. Tapos nung hindi niya, pag uwi namin, galit na galit ako. Sabi ko, bakit mo ako hindi hinabol? Ang dami pa namang nakatingin. Pero pagdating sa bahay, ako naman yung habol ng habol. Pero dito po, sorry, follow up lang po ako. Pero dito sa RBH6, given na may magandang development between S.E. Zubiri and Speaker Romualdez, ano yung makikita natin magiging epekto nito sa panawagan ng Kamara na ipasa na itong RBH6? Are we taking this as a positive development? Gawa ng yun nga, nag-usap na sila na focus sa trabaho. Ano po nakikita natin magiging epekto nito sa RBH6? The Senate should walk the talk. Now, with due courtesy, hangang-hanga po ako kay Senator Mig Zubiri. Siya po nakabisita doon sa aming distrito ilang beses. Pero kasi sa Kongreso kasi, pag merong desisyon ang mayorya, may kumpas at gumagalaw ang lahat, sang-ayon sa ano ang dapat para sa ating mga kababayan. Minsan kasi sa Senado, nako-confuse ka eh. Kung yung napag-uusapan ba ay nakakaskade doon sa mga miyembro. Because that's how leadership should be. So maganda yon na nagkausap na si Speaker at yung ating Senate President. At nanggaling din naman sa Senado yung kanilang timeline na by March matatapos ito. Ang kulang na lang siguro ay to walk the talk.
And final na lang po from my end. Kanina kasi, kung nabanggit niyo po, health and economy, hindi po pwede ipaghiwalay yan. Dito po kasi sa charter change, ayun na ang pinag-usapan natin lagi, yung economic provisions at ang magandang epekto nito sa ekonomiya. Pero kayo po bilang doktor na rin po, may nakikita po ba kayo in the long run na magandang magiging epekto nito sa health aspect, even na economic provisions lang yung aamyanhan kung maipupush nga po ito. Ano kaya yung in the long run magiging maganda? Definitely. No, kung naririnig nyo nung nakaraang administrasyon, ang dami nating naririnig, dapat meron tayong vaccine manufacturing plant sa Pilipinas. Dapat meron tayong malaking research institution. Dapat yung mga investors ng malalaking pharmaceuticals ay ma-invest sa Pilipinas para maging mura yung ating mga bilihin. Sa equipment, sa gamot, at yung ano pang mga collateral sa kalusugan. Nangyayari ba ito? Hindi. Kasi kunyari, sabihin mo, PPE, sabihin mo, consumables ng mga dialysis center, consumables na ginagamit sa ospital, nag-i-import tayo. Kasi, hindi yan sila maglalagay manufacturing. Even a research facility na malaki, it's hundreds of billions. Sometimes, malaki yun eh. So, hindi kaya yun ng isang bansa lamang. Hindi kaya yun ng isang negosyante. It's usually a collaboration of many businessmen and many countries kasi may infusion yun eh. Lalo na sa research. So, pag ginawa nila yun, dapat sa kanila yung lupa. And then, hindi mo mahirap kasi sa Pilipinas, kapag ikaw ay investor, ang daming uncertainties. Kasi hindi mo pagmamayari ang lupa. Hindi, parang, diretsuhin na lang natin, no, sa let's laymanize it. Ikaw ba, pag magpapatayo ka ng bahay, ipapatayo mo ba sa lupa ng iyong kapitbahay? Eh, di ba ipapatayo mo yung bahay dun sa lupa mo? Tingnan natin yung mga nangyari. May ibang biglang nag-donate ng lupa, walang papel, pinatayo ng barangay ang daycare or ang barangay hall, binawi ng may-ari ng lupa, pati ang daycare at barangay hall nakuha. Yan ay napakasimpleng comparison. On a macro perspective, in the health aspect, how can you invite big research facilities to come here? Kung ang lupa ay kailangan nilang maghanap ng dami at pwede silang i-threaten every now and then. And mind you, ano yung impact nito sa taong bayan? Yung ating mga magagaling na doktor, yung ating mga scientists, ang dami-daming mga research facilities and pharmaceuticals outside the Philippines na karamihan ng kanilang mga empleyado at mga scientists and medical professionals are Filipinos. So dapat dito sila sa atin, dito sila nagsisilbi. At dito nila trinitrain yung ating ibang mga kababayan. And again, that is why hindi natin dapat pinupolitika yung charter change, specifically the economic provisions. Thank you. Rosalie from UNTV. Good morning po, Congresswoman. Kahapon din po sa Senate plenary ay umapela po si SP Zubiri sa House of Representatives na ipasa po yung pong nakabinbin na wage increase bill. Ano po ba yung categorical position ng House leaders patungkol po dito? Kasi nabanggit niyo po kanina na walang mahirap umasa kung walang pag-asa. At yung pong mga ibang economists na Solons po nung Monday, nagsalita na rin na yun pong pagpapasa ng wage increase bill ay maaaring magdulot ng inflation at pagsasara ng mga SMEs. So ano po ba yung direktiba ni Speaker Romualdez patungkol po dito sa mga nakabinbing measures? Ang direktiba talaga ni Speaker nung ito'y napag-usapan, kung pwede, ipatupad yon at medyo ang liit talaga ng 100. Hindi siya kakayanin. Kaya dapat malaki siya. So there was a discussion na baka nasa mga 350, 400. Pero yun nga bakit pinag-aaralan? Pinag-aaralan ito kasi hindi pwedeng bigyan mo ng mataas na sweldo yung mga tao. Hindi naman gobyerno ang nagpapasweldo Parang ano yan manglilibre ka ng pagkain. Halika, kain kayo lahat pero hindi mo pala bahay, hindi pala ikaw yung magbabayad. So yun ang medyo binabalanse natin. Kasi yung panukalang batas na yan, well, the intention is good, the burden is being passed on sa ating MSMEs. So ang tanong natin,
ilang mga maliliit na negosyante ang magsasara? Unang tanong nga, ilan ang maliliit na negosyante sa Pilipinas? It's 99%. So ang mangyayari niyan, magbabawas ng empleyado, will it do more harm than good? It's a very popular bill. Kung pamumulitika lang ang iisipin ng Kongreso, sana pinasa na kaagad yan at sinabi, bahala na ang taong bayan. Pero hindi po ganun ang Kongreso. Tinitingnan natin, doable ba ito o hindi ba doable? The marching orders of the Speaker and the leaders of the House, gawin ang lahat para maibsan ang hirap ng buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Pero, kakibat doon, yung gagawin mo ang totoong mangyayari. Hindi yung paasa lang. Follow-up lang po. Timeline po ba? May timeline po? Pinaaagad yung gawang pag-aaral or ano po? Yes, I believe it's being discussed and deliberated upon. Kaya nga habang pinag-uusapan ito, pinasok na yung AKAP. Para ang ginawa ng AKAP, tutulungan mo yung taong bayan, tutulungan mo yung minimum wage earners, tutulungan mo yung mga kulang ang kita, no? Minimum wage earners. Nagtatrabaho pero kulang ang kita. Pero yung pagtulong mo sa kanila ay hindi mo ipapasa sa kapwa mo Pilipino, naghihingalo din na buhayin yung kanyang negosyo. So hindi pwedeng, sige, eto may regalo kami sa inyo, pero yung regalo nyo, ang magbabayad ay ito naman sila. So ano yung mangyayari? Thank you, ma'am. Thank you, Rosalie. May I call Tina from Channel 7. Good morning po, ma'am. Ma'am, Senator Marcos said yesterday that soft projects like AKAP should go through the office of the Speaker. May ganun daw utos. Sa inyo po ba na members ng House, may ganitong utos po si Speaker? I am not aware of such, no? May mga panahon na yung ilang kongresista ay lumalapit, hindi kay Speaker mismo, kundi sa Speaker's office. Kagaya nung kailan po matatapos ang guidelines. Kailangan kasi yan ng konting push. It's not really to get the allocation, but it's actually to facilitate the implementation. Kasi kung meron ng pondo ang gobyerno, pero sisimulan natin i-implement yan kung nasa ICU na yung mga recipients, medyo hindi maganda yon. Kaya nga kung makikita nyo, the first time I experience yung bagong Pilipinas Serbisyo Fair, ang bilis ng serbisyo. Mag-a-apply ka ng passport, hindi ka na balik ng balik. Mag-a-apply ako nung aking PRC ID, pinarenew ko, hindi ako buong araw naghintay. Napapabilis yung serbisyo kasi yun naman talaga ang dapat gawin ng ating mga liderato. Leaders should make sure that services are rendered fast. So ako sa AKAP, nagkaroon po ako ng allocation. At alam ko, lahat naman ng mga distrito ay nagkaroon ng allocation. Pero yes, may mga nagpa-follow up, not sa Speaker per se, but sa Speaker's office, para tulungang tawagan ang mga departamento na ilabas na yung mga guidelines. Hindi lamang po yan AKAP. Kasama na rin dyan yung Medical Assistance Program, yung implementation ng Health Facilities Enhancement Program, dun po yung pag-push. Lalo na ngayon, medyo maraming bagyo-bagyo, merong mga, yung pag-change, no, nung panahon, ang kailangan namin dun yung mga tegalinis naman, no, tegalinis ng mga kanal. So yun, yung pinupush kasi is faster implementation of programs, specifically the allocation, yung pag-release ng pondo sa mga tao. Thank you. Are there any other questions? Ay, dagdagan ko lang, no? Kasi natanong kasi ako nung nakaraan, at sinagot ko na rin ito doon sa aming local distrito na bawat congressman daw 20M. Kasi sa side ko, yung 20 na parang, ito daw is parang sa people's in. Kasi ako sa side ko, ang natanggap ko is actually more than 20. But mind you, it's based doon sa iyong obligasyon. Kunyari, vice chair ka ng APRO, magpapakahirap ka at magpupuyat ka to defend the budget. Kakibat doon, syempre, nagdadala ka ng proyekto para doon sa iyong distrito. Yung mga ganyan. So it's automatically allocated to your district and it's downloaded at the start of the year. Ganun po yung nangyayari. Thank you.
Marian of Channel 5. Sorry ma'am, pahapon lang po dun sa PhilHealth. If ever po bilang isang lawmaker na rin and dating health secretary, paano, since sinabi niyo po doable yung 50% na increase dun sa coverage po sa hospital bills, saan po kaya paano kukunin yung pondo? Babawiin po ba sa premium contribution ulit? Yun nga ang sagot ko. Ang premium contribution, before you increase it, dapat ipakita mo muna yung magandang serbisyo. Ang hirap kasi itaas mo yung babayaran ng taong bayan, tas hindi mo naman nakikita in terms, hindi siya nagtra-translate sa actual services na napupunta sa tao. Now, saan siya kukunin? Ang PhilHealth, marami siyang ini-invest. Okay. Yung investment na yon, ang ibig sabihin nun, pinapatulog mo ng pera. Pinapatulog mo yung pera ng ilang napakahabang taon. 5 taon man yan, 10 taon man yan. Ang tanong, yung perang pinapatulog mo, magkano ang kikitain niya? Pero kung ginamit mo yan sa mga taong may sakit, yung economic downfall nila, hindi mangyayari. Sana hindi na sila nagsangla ng bahay. Sana hindi na napahinto sa pag-aaral yung kanilang mga anak. Because it's a health insurance. Gagamitin mo yung pera para pag kami nagkasakit ng major illness, kagaya ng cancer, or kagaya ng kidney failure, or kagaya ng iba-bypass, hindi mo kailangang ubusin yung lahat ng iyong pangkabuhayan. Yun yung purpose ng insurance, to cushion. It's risk pooling, to cushion the impact. Now, in the side of PhilHealth, tama naman na alagaan nila yung pera. Pero 2 years time, pwede kasi yun eh. Kasi nag-i-infuse naman palagi ang gobyerno sa kanila. Kaya minsan ang sinasabi palagi ng PhilHealth, mind you, when I was Secretary of Health and PhilHealth reported to me as Chairman of the Board, ganito ang collectibles namin sa DBM. Pinaglaban ko, pagdating naman dun sa DBM, ang nakita ko, ma'am, ito yung collectibles nila, pero yung mga tao nilang sinulat dyan, mga patay na. O ito, duplicate entries to. Ito, sinisingil nila. Maraming ganun. And I realized, teka nga pala, tama nga naman pala, ba't hingi ka nang hingi ng pera tapos hindi mo linalabas para maramdaman ng taong bayan? So it's not an investment institution. Hindi siya bangko. It's a health insurance institution that should cushion the impact of an illness. So dapat ganun. Kung ito ininvest nila, nag-invest sila let's say ng 100 million, kumita sila ng 100,000, magkano yung 100,000 na yun? Ikumpara mo dun sa mga pamilyang nawalan ng pangkabuhayan, huminto sa pag-aaral, nagsangla ng bahay, naging sobrang mahirap dahil nung nagkasakit, yung kanilang bill na 100,000 ang binayaran lang ng PhilHealth ay 3,000. Diba? Marami rin kasing mga institutions, hospitals, na syempre hanggang ngayon hindi pa rin nila nakukuha yung claim. So paano kaya natin, tingin nyo po mag-work to lalo na kung ganun kalaki, 50% yung pinapromise na i-cover? Kaya nga, marami ang dapat baguhin doon. It's not an immediate, hindi na agad-agad bukas. Kasi nga, ang daming ang packages na ginawa na hindi naman dapat. Tingnan natin yung COVID. Balik tayo sa COVID. Bakit napakamahal nung testing? Ang sabi nila, hindi kasi ganun. Hindi naman totoo yun eh. Bakit sa ibang bansa, 1,500 lang in pesos ang testing? Bakit sa Pilipinas, naging 8,500? Diba, andun rin sa costing nila. Tapos, pina-cover yung mga quarantine. No, yung LGU, pag nag-quarantine sila, i-cover ng PhilHealth. I really don't know sino ang naging utak noon because that should have been spent for by the Department of Health. Hindi pwedeng yung mga quarantine centers na ginawa ng LGU ay ipapasa mo sa PhilHealth. Kasi nga, ang PhilHealth, health insurance, kapag ikaw ay nagkasakit ng isang debilitating illness na grabe ang gastos, yun ang iyong masasandalan. Yun ang iyong maaasahan. Pero ang nangyayari kasi minsan, itong PhilHealth, ginagamit siya dun sa mga bagay na hindi naman dapat. Let's admit it, naabuso talaga siya. Tingnan mo, lahat na lang nagkaroon ng
COVID package, lalagyan gano'n kasi lahat na lang, maski konting ubo, gagawin mong pneumonia. O ito, nagkalagnat, mataas ang package, gagawin mong dengue. Pero hindi mo naman ni-require na mag-dengue test. So, it needs a lot of reforms. How do we make it effective? Tama, yung mga hospital hindi nababayaran. Kaya nga, yung services ng PhilHealth, dapat yan ipabid. May provider ka, Luzon, Visayas, Mindanao. Pag hindi magandang iyong serbisyo, edi papalitan ka. Because the private providers can actually efficiently deliver the services more. And PhilHealth will now remain as the admin overseeing the implementation of the program. At the same time, mawawala pa ang fraud. Thank you. Tina? Ma'am, going back to the 20 million po. Bale, hindi po connect yung 20 million per district na nabanggit po ninyo, na you got more than 20 M. So, hindi po yun connected to People's Initiative. In my case, it's not connected. The district received allocation for MAIT, TUPAD, government internship, and AIX. It's meron kang regular na natatanggap on each district. I receive a little extra allocation as vice chairman of the appropriations. And when you're a member of the rules, meron ka ring dagdag na allocation. It's as simple as you work harder in the floor, you spend more time here, then your constituents will get a higher pie. Thank you, Fred. And Big Simintak for last question. Kong, siguro follow-up na lang din siguro sa updates natin sa Universal Healthcare Program. I mean, this has been a pilot project ever since the previous administration. Ano po sa tingin niyo ang comment niyo sa nangyayari ngayon sa Universal Healthcare Program? Are we doing more or are we doing an improvement na ba from sa ginagawa nating plano for universal healthcare? Meron naman talagang improvement. But again, I go back to what I have been saying since the time this law was passed. Nung pinasa yung batas kasi, nagkaroon ng dalawang killer provision na dapat amyendahan. Ang naging mahirap kasi because the authors of the bill refused to accept that it's not a perfect law. Ganun naman talaga, walang perpekto. Unang-una, kung tingnan mo ang Universal Healthcare Law, ang nag-i-spearhead is basically PhilHealth. Hindi ganun eh. It should be the Department of Health. The DOH was vilified. Siniraan ang departamento, kaya napilitan yung mga mambabatas na gawing PhilHealth ang major implementer ng Universal Healthcare. That cannot happen because it's the Department of Health. Pangalawa, siniraan ang sistema by saying that clinical trials should finish phase 4 before tanggapin ng Pilipinas any vaccine, device, or medicine. Sa buong mundo, give me a country that requires phase 4 for each clinical trial. Wala eh. We were brought back to the Stone Age. So how can you have universal healthcare kung yung gamot na ginagamit ng buong mundo ay gagamitin muna nila ng 5 hanggang 10 taon before i-allow ng Pilipinas? Yung bakuna gagamitin muna ng 5 hanggang 10 taon dun sa ibang mga bansa before papasukin sa Pilipinas. By the time na pinapasok natin, wala na, obsolete na siya kasi nagbago ulit. So these are 2 killer provisions in the universal healthcare. Kasi sa universal healthcare, hindi naman pwedeng walang gamot, walang bakuna, walang medical device. We have to accept that if we just base it on nature alone, kaya nga may siyensya eh. I-combine natin yung nature at yung siyensya. So if we don't amend those 2 killer provisions, the good promises of the universal healthcare cannot be 100% implemented. Big Simintak for for today's last question. Ma'am, good morning. Clarification lang po kasi medyo late po kami. Doon sa hearing ng House Committee on Health regarding PhilHealth, nakita yung iba't ibang mga problema. So, are you pushing for the complete overhaul ng charter ng PhilHealth? Matagal na po talaga yung kailangan
ayusin, no? I'm sorry I was not able to attend the hearing kasi nasa kabilang hearing ako, yung Committee on Public Accounts. But if you talk about PhilHealth, yes, kailangan talaga siyang amendahan. Believe me, I was the chairman for only 1 year and I think 3 months. I forgot how the length exactly. But I uncovered a lot. Ang dami naming nakitang mali-mali. Ang daming nakatago na hinahalungkat ko. Ang dami naming binago na inaayos mo na, inapprove ng board to curb fraud and to make PhilHealth more felt by the people. Yung randam dapat ng tao. Magugulat ka na lang pag chinek mo after 2 months, yung ginawa nyong board resolution ay nawawala. Ilang beses po yan nangyari. So, I'm not pointing fingers at the officials who are handling PhilHealth now, but what I'm saying is that they need all the help that we can. Because our health insurance cannot be handled if there is an existing virus that has been there for so long a time. Ma'am, just a follow-up. Kasi sabi niyo kanina, supposed to be hindi na i-involve dapat ang PhilHealth sa mga investment transaction. Pero doon sa budget... Sorry. Hindi na i-involve ang... Hindi sila dapat pumasok sa mga investment kasi batay doon okay. Kasi batay doon sa deliberation ng 2024 national budget, so kapag natuklasan na mayroon silang 466 billion na investable funds na ito ginagamit nila na dapat pakinabangan ng mga miyembro, pero ang nakikinabang po yata sila rin. So anong plano niyo doon? Ganito, no? Pag sinabi kasing investment, I need to check the figures, no, kung tama. Pero kung tama po yung 466 billion, yun yung ibig ko sabihin na hindi naman yun na ang nakikinabang ay sila personally, no? Pero ang ibig lang sabihin noon is nagiging ini-invest para kumita yung pera. Sa pangkaraniwang tao, kagaya tayo, no? O ako, pag meron kang extra income, yung ini-invest mo, yun yung pera na hindi mo ginagamit. Yun yung pera na pwede mong patulugin. In the case of PhilHealth, yun yung sinasabi ko, na itong investable funds or funds being invested already, nakatago yan, may interest sila na kinikita. Pwede mo yung bawasan. Tama naman yun na gawin nila. Insurance mechanism yan dapat gawin talaga nila yon. Pero hindi ganun kalaki. Dapat mo siyang ibalanse. Kung dito sa wage hike, dapat ibalanse mo na okay, tataasan mo ng sweldo, pero magsasara naman yung mga tindahan, karinderya, at maliliit kunyari mga school na private school na naghihingalo na. Dapat mong ibalanse. Dito naman sa PhilHealth, okay. Yung pera nila, palalaguin nila. Pero ito namang pera, patuloy na tumutulong sa mga pasyente. Dapat ibalanse. Hindi na yung tulong ng pasyente ay masyado nang maliit. Itong pagpalaki ng pera, yun ang naging focus nila. Because babalik tayo. Magkano ang kinita mo to invest? Yes, sabihin na natin, kumita siya ng 4%, 5%. Sabihin na natin, pinakamalaki, 6%. Hindi naman ganun kataas. O 7%. Okay. Magkano ang 7% yan? Magkano naman ang nawala sa buhay ng mamamayang Pilipino dahil na isangla? Or baka mamaya nga namatay dahil walang panggastos. Yung namatay na yon ng mga kababayan natin, they could have contributed a lot to the economy of our country. So yun nga It's all about balance. Ang problema kasi, minsan, ang inaatupag ay optics. Yung bang, anong magandang tingnan? So sasabihin ng PhilHealth, meron kami ditong PhilHealth Cares. Marami kaming mga miyembro. Optics yan. May PhilHealth coverage ka. Maganda pakinggan. Pero ang tanong, kapag ikaw ba ay nanghihingalo o ikaw ba ay nagkasakit, matatakbuhan mo ba ng substantial or significant amount ng PhilHealth? Or ang tatakbuhan mo ay si lawyer kasi isasangla mo ang lahat ng ari-arian mo.
Okay. Thank you, Ma'am Janet. Thank you, everyone, for your participation. This concludes today's press conference. Magandang tanghali. Thank you. So, yun, test mic, check. Ladies and gentlemen, good afternoon. We are here, or I'm here, to explain about the AKAP program. Natanong po kasi yata sa Senado, parang tila hindi ho nila alam what is AKAP. To tell you straight up, ako po nag-coin ng idea na yon since I was with DSWD before. Kasi napansin ho natin when I was the Secretary of DSWD, lahat ho ng ayuda ng DSWD ay nakatuon po sa mga indigent, sa mga poorest of the poor, such as 4Ps, yung pong AICS, Assistance for Individual in Crisis, maging yung medical assistance po ng Department of Health, indigent pa rin ho. Pati yung TUPAD, indigent pa rin. Nakakalimutan po ng gobyerno na meron po tayong klase o grupo ng mga tao na in between. Hindi po sila indigent, hindi rin po sila mayaman. Ito po yung nakakaligtaan ng gobyerno, yung pong mga nagtatrabaho sa mga fast food, mga waiter, security guard. Ito po yung mga 23,000 or less or 25,000 or less ang mga sinisweldo. Wala pong natatanggap na ayuda. Kung inyo po matatandaan, nung nagkaroon po ng pandemic, inuna po yung mga indigent, inuna po yung solo parent, mga senior citizen, pero hindi po nahagip yung mga tao na ito na sinasabing middle class. Pero below middle class po sila. Kasi pag middle class, kagaya na ho natin yan, di ba? May mga magaganda sweldo. Sila po ay nasa 25 o 23,000 and below. Yun po yung target ng AKAP. Panahon ko pa po sa DSWD ito na pinipitch ko po sa Executive Department. Kaya nga, nung pumunta ho ako dito, na-pitch ko po ito kay Speaker Romualdez na sabi ko, sir, kung especially last year nung budget deliberation, since sinasabi nga po ang announcement, 500 billion
ang sa budget natin mapupunta sa ayuda. Pero nakita ko ho na puro nakasentro po sa indigent. Wala po siya, hindi po siya nakasentro. Wala po siya para doon sa mga kababayan natin na may mga trabaho, mga rider ng Grab, mga driver ng angkas. Yan ho, sumisweldo ng mga 23,000 or less. Mga CQ, mga waiter, dishwasher. Sila po yung walang ayuda. Yan po yung pinaka-primary purpose ng AKAP. Kaya po, ako po nag-coin ng idea na yan ng AKAP, yung ayuda para sa kapos ang kita program. Pero last year po, na during the budget deliberation po, hearing, isiningit po yan, ipinasok po yung AKAP na yan. Pero DSWD pa rin po ang mag-i-implement. Another program po yan ng DSWD. DSWD will identify kung sino-sino mga beneficiary nito. Pero ang pagkaalam ko ho, ang beneficiary po niyan, kung ikaw ay empleyado pero ang sweldo mo is 23,000 or less, kasama ka po dyan, mabibigyan ka dyan. All you have to do, lapitan mo ang iyong mambabatas, congressman, district, para i-recommenda niya o i-refer ka niya sa DSWD, sasabihin niya sa DSWD, Secretary, doon po sa aming distrito, marami pong ganito, maliliit po ang sweldo, baka pwede po sila maging beneficiary ng AKAP. So it's the DSWD who will identify. One time po ito, assistance ng gobyerno, last year po ito, kasi nga po, doon sa tumataas po yung inflation natin para kahit papano to ease up the burden. Ngayon, last year po yun. Ngayon, kung next year, isasama ulit sa budget na ito, then yun ho yung purpose lang ho talaga nitong AKAP. Pero I heard daw na nagagamit po ito sa pang suhol, para sa pirma. Hindi ho ganun yung idea po nitong AKAP na ito, which I was the one who made up this idea para po doon sa mga middle class, below middle class. Hindi po ito pang suhol. Ito po ay pantulong sa kanila para makaagapay sila sa mga matataas na presyo ng bilihin. Para po itong nung pandemic din ho na nagbigay ang gobyerno natin ng ayuda sa lahat ng kababayan natin, lahat ng sektor. Ito naman po yung mga napag-iiwanan ng mga kababayan natin na mga nasa 25 or 23,000 or less ang sweldo, pasok ho sila dyan. You're working at the call center, you're a security guard, driver ka ng Grab, nagtatrabaho ka sa McDonald's, Jollibee, kasama ka ho dyan sa AKAP program na yan ng pamahalaan. Pero ulitin ko po, hindi po ito, ang purpose po niyan ay hindi po ito pang suhol para pumirma sa PI. Hindi po ito. Because I for one will object it dahil maganda po ang layunin nito. Hindi po ang layunin nito pang suhol sa mga kababayan po natin. Yun lang po. Sir, kanina doon sa forum na dinaluhan ni Amy Marcos, na sabi din ng House Leadership, para bang lumalabas, hindi daw niya alam yon nung nagkaroon ng budget deliberation sa Senate at saka sa BICAM. Pero pumirma pala siya, kabilang pala siya sa contingent ng Senate doon sa BICAM. Hindi ko na po alam, dahil hindi po ako kasama doon, doon sa BICAM. Pero that's what I heard po sa House Leadership na kasama ho siya doon, pero ako hindi ko ho alam. Pero yun lang ho na napag-usapan po namin dito yan, Speaker. Ako po yung nag-pitch niya kay Speaker. Nandyan po si Congressman Saldi ng Appropriations. As a matter of fact, the plan was, I even thought na the DSWD were informed and brief all about it. So medyo yung ibang mga kasamahan natin sa DSWD, medyo hindi pa nila masyado kabisado. Pero that was the plan. And when I was the DSWD Secretary, I have been telling my USEC and ASECs about that plan. Yung mga nasa middle class po na hindi nahagip ng ayuda, hahagipin po nitong AKAP. So meaning to say, Congress has nothing to do with the AKAP fund because the implementing agency is the DSWD. Exactly, sir. Exactly. Bawal naman sa atin na magkaroon ng pondo. So, ang mangyayari lang ho yan, we just suggest, di po ba? Kung meron tayong constituent, kagaya sa AIX, di ba, may nasunugan, then we tell DSWD, pwede bang puntahan mo itong distrito ko dahil may nga nasugan. Same thing with this. Pwede magtawag si Congressman. As a matter of fact, even the senators, they have that.
They can ask DSWD and they said, kailangan ko ng AKAP dahil meron dito sa lugar ko, sa birthplace ko. Marami dito mga empleyado na mga nasa middle class. Pwede bang padalhan nyo? Of course, DSWD. Hindi po ito limited sa Congress po na request. Ito po pwede rin po sa mga mambabatas natin sa Senado. Everybody po ito, basta ikaw ay sinasabi ko 25 or 23,000 or less ang sahod mo, call center ka, CQ ka, driver ka, rider, pasok ka ho dyan. I-identify lang at pupunta ka doon sa mambabatas mo para yung mambabatas ho na representative ninyo, sasabihan ang DSWD. So doon sa proposal noon, nung kayo pang DSWD Secretary, how much yung AKAP, yung ayuda sa individual? 3 to 5,000 ho. Parang AX din ho. Exactly. AX po kasi is Assistance for Individual in Crisis. Pag nasunugan ka, kasama ho yan, binaha, nasira ng konti yung bahay mo, papasok sa AX. Ito po ay AKAP. Parang ayuda doon sa kapos ang kita para may pambili ka or something for emergency use. Doon naman sa mga kababayan natin na hindi naman nasira ang bahay, sir. Hindi naman ho nasunugan, hindi naman sila na dilubyo. Basta ito pag ni-request po ng mambabatas o kung sino man, o kahit ni mayor, ni governor, magre-request siya ng AKAP, bibigyan siya ng DSWD. Yun lang po yun. Hindi po ito para sa Congress at ginawa ko po ito, naisip ko po ito, hindi po ito para pang suhol po sa pirmahan. No, kasi po, kung meron ho kayong alam na ginagamit ho itong AKAP na ito sa pirmahan, then you inform me. Then I will stand up and tell that person or that official na wag mong gamitin yan dyan because yan ay intended sa mga kababayan natin. And once and for all, kung kayo po ay hagip po ng grupo na yan, you're making 23,000 or less, pwede po lapitan ninyo ang LGU ninyo or ang inyong mga district representatives or even yung mga senators kung may kailangan po kayo para mag-request po sila sa DSWD, mababaan po kayo ng AKAP para makaagapay kayo sa inflation now. May sisingit lamang po ako. This morning po, nagkaroon ng hearing ang Department of Health. Since I am the Deputy Majority Leader for Communications, I would just like to announce po na pumayag na po ang PhilHealth na sasagutin po ang 50% ng billing. Billing po ng mga pasyente. Yung pay ward kung tawagin. Kasi sanay ho tayo na libre. Kung kayo po ay papasok sa ospital at may billing, dahil sa kwarto ninyo ay may halaga, 1,200 or what, sasagutin po ng PhilHealth ang kalahati po ng bill ninyo. Alright, para po doon sa mga pay ward. Kasi po sa charity ward, libre na lahat. Dito po, napag-usapan, napagkasunduan, upon the request of the speaker, kaya tayo nagkaroon ng meeting kanina, is gawing 50% or more. Pumayag po ang PhilHealth na sasagutin nila ang 50% ng hospital bill, hospital payment. I believe kasama din po dyan yung mga doctor's fees, professional fee, sasagutin po ng PhilHealth. Ang gagawin na lamang po ay pag-aaralan nila ang mechanics at yung timing po ng implementation. Pero pinapamadali po ni speaker yan sa PhilHealth Board of Directors at saka sa kanilang CEO na pag-aralan kaagad ASAP kung as much as possible kung kakayanin this year, i-implement this year para by January, mga kababayan ho natin na nasa pay ward, 50% na lang po. Example, 300,000 ang bill mo. Sasagutin po ng PhilHealth yung 150,000. Isa pa pong napag-usapan kanina ay mga diagnostics, lalo na po sa mga kababaihan. Kasi second cause of death ng mga kababaihan natin is breast cancer. So libre po yung magiging mammography po ninyo once a year. Libre po ang mga ultrasound. Kung meron po kayo pakiramdam niyo, meron po kayong sakit sa baga, libre po yung examination, yung tinatawag nating diagnostic examination, ultrasound, mammography, ECG, libre po yan. Wala po kayong babayaran. Pag-aaralan lang po ngayon ng DSWD, ng PhilHealth, kailan po nila umpisahan at saka yung mechanics po nito. Yun po yun. Yun ang latest po kanina doon po sa hearing. Pero magkakaroon po ulit ng second hearing
Pero so final na po 'yon. PhilHealth agreed with the request of the speaker na gawing 50% na lang ang babayaran ng lahat ng member ng PhilHealth payward, lalo na po yung paying, kalahati na lang po ang babayaran natin, kalahati po sasagutin ng PhilHealth. Clarification. Sige po. Opo. Ito pong 50% na sasagutin ng PhilHealth, is this for all hospitals? And Yes, for ma'am. all members, walang parang income requirement? No, ma'am. Ang isa pa nga hong pag-uusapan dyan, I believe it will go with the TWG, with the PhilHealth Board of Directors, yung technical working committee nila. Yung PhilHealth card mo, para ho siya magiging HMO. Instead of usual, tatanungin ka, may pang-down ka ba? May insurance ka ba? Ang gusto po ni Speaker, ipapakita lang, PhilHealth member po ako, ito po yung card ko. Because sasagutin na nga ng PhilHealth ang kalahati ng payment. Winarningan din ng Speaker ang PhilHealth na bayaran ninyo kasi ang reklamo ng mga hospitals kay Speaker ay matagal magbayad ang PhilHealth. Dapat po dyan daw lang ay 60 days. Yung maabot po ng 120 days. So nalulugi po yung hospital. Kaya yung iba, ayaw po tanggapin ng PhilHealth. Pero with this new agreement between the House and PhilHealth, PhilHealth agreed that they will pay it in 60 days. In 60 days after they receive the billing from the hospital. So about 2 months. Ay yun lang ho problema kaya hindi tinatanggap ang PhilHealth ng mga malalaking ospital dahil may mga utang pa po ang PhilHealth which binabayaran na raw po nila ngayon. Pero meron naman po bang sapat na pondo ang PhilHealth para gawin ito? How do you propose to fund this? Binigyan po, aside po doon sa contributions natin, nagbigay din po ang House ng budget po para sa PhilHealth for this year. So it will be sufficient enough. Tinanong mo sila sa House kanina, ang sagot nila sufficient naman daw ho to cover that. Pero yun nga po, yung kailangan pag-aralan ng PhilHealth mechanics. For example, na ospital ka, para din po sa HMO, di po ba? Pag nagamit mo na, naubos mo na yung benefits mo doon, wala ka nang aasahan. Ganon din po ito. Kung nag-billing ka na ng 1,500,000 o 300,000 binayaran na ng PhilHealth, don't expect na pag nagkasakit ka ulit, 300,000 na naman. Nagamit mo na eh. Siguro less na yung magiging benefits mo doon. Pero yung mga diagnostic exams, once a year po, yun yung gusto namin i-announce na yung mga free diagnostics sa private hospital, outpatient, x-ray, laboratory, etc. Magiging free na po yan sa PhilHealth. Pinamamadali na po ni Speaker Romualdez po yan. Huli na lang po, is there an assurance from the House na kung maipatupad po ito ng PhilHealth ay hindi ito magre-resulta sa pagtataas ng premium contributions ng mga miyembro? Because meron pong nakausap ko po si House Appropriations Chairman Elizalde ko, ang sabi niya naman, popondohan naman. While this administration is here, we will keep on funding this. Kasi nga po, kung hindi man sasapat yung contribution sa mga kababayan natin. Pero that's another thing na we have to meet sa susunod na hearing, what happened to our contributions. Kasi may mga naririnig-rinig po tayo ng mga kwento-kwentuhan, may mga chismis po naririnig na inilalagay daw yung contributions natin sa bangko at may somebody's making money, yung interest po noon napupunta sa lang sa ilan, which dapat hindi po eh. Kasi dapat baguhin din nila yung charter nila. Isa pa ho yan ang gusto ni Speaker to change the charter. Kagaya ho niyan, yung mga investment at saka alisin na rin siguro yung pagiging quasi-judicial nila na pwede nilang sitahin ng mga ospital. Dapat ibang agency po yan. Kasi natatakot po mga hospitals ngayon magsabi na may utang kayo PhilHealth kasi baka lalo silang sakalin ng PhilHealth at hindi na sila tuluyang bayaran. Kaya ang gagawin ho natin sa mga next few hearings ay maaring medyo bawasan po natin yung power po ng PhilHealth and they will just become solely an health insurance company pero on the government side. At least for this administration, no additional increase. Yun po yung sabi kasi nagbibigay po naman ng binibigyan po ng pondo sila under the Speaker Romualdez administration, under President Bongbong Marcos administration, binibigyan ho sila. They're not just dependent on our contributions. Mataas na nga yung contribution natin, maabot na ho ng 5,000. Yung iba ho, kaya nga, sana pupunta. Ilang millions ho tayo na workers na kinakaltasan. Follow-up lang po. Nalaman na po ba ni Speaker din yung naging commitment ng PhilHealth? Ano kaya yung reaction niya na dito sa development na ito? At bukod sa House hearing, magkakaroon din kaya ng separate meeting ng PhilHealth with Speaker?
Yes, actually we have been meeting with the chairman, si secretary ng Herbosa regarding these 2 meetings na po na hindi lang naka-attend ng PhilHealth because of some important matters. Pero nagmi-meeting na po ang House leadership, particularly Speaker at saka ni Dr. Herbosa regarding this matter. So nung pag-upo ng PhilHealth kanina, officials alam na nila yung direction ng meeting na the Speaker wanted this. I think they were already informed by Secretary Herbosa na the Speaker wanted this. 50% na lang ang babayaran ng lahat ng Pilipino sa billing nila, particularly yung mga nasa pay ward. Kasi sinasabi ng PhilHealth, oo nga, libre yung sa universal healthcare. Pag merong charity bed, pero madaling maubos yung charity bed. So kahit na mahirap ka, farmer ka, fisherman ka, construction worker, hindi mo naman papahayaan yung anak mo, iuwi mo without hospitalization. So they are forced to, may pan-down ka ba? This time, ipapakita niya, hindi, member po ako ng PhilHealth, ito po. Because what we want, the government, the payment will be backed by the government. Yun ho yun. Para pong mga sa ibang bansa, nasagot po ng gobyerno yung bayad mo. Pero sa atin po, dahil hindi naman natin kayang 100%, kalahati po sasagutin ng gobyerno. Anyway, maraming salamat po. That's all. If you don't have any more questions. Last na lang po, regarding po sa sinusulong nyo na pag-alis po sa booklet na hinihingi sa mga, natanong ko pa hindi po, sa senior citizens. Marami po mga seniors na ikiyato ito. Well, nag-meeting ang, unahin ko na muna na merong proposals, actually hindi proposal pagkasunduan si Ways and Means Chairman Joey Salceda na gawing 500 pesos a month ang discount na senior citizens sa grocery instead of 65. So tataas po yan to 125 per week. From 65, nagiging 125 per week na ang discount. Pertaining to the booklet, ang sinasabi nga ng mga maliliit na drugstores ay kailangan daw kasi talaga yon dahil requirement yon at para malaman kung ilan na ang nakuha. Ang suggestion ko ho doon, di po ba pwede naman yung pinakamalapit na butika, magrehistro po si tatay, si nanay, si lolo, lola, kunwari around the corner lang or within the barangay, doon sila tatay at nanay kumuha ng gamot nila. Alright? Para hindi na sila dadala ng booklet, dadala lang senior citizen. Makikita naman doon, lahat naman ng mga drugstores ngayon, may computer na ho, di ba? Lahat naman na. So, titignan lang, kunwari Erwin Tulfo, ay sir, kalahati lang pala nakuha ninyo. At least, hindi niya nadala-dalan ho yung booklet niya, di po ba? Ganon din po, same thing with the grocery stores, hindi niya nadadalhin yung booklet niya, di po ba? Maraming salamat po and thank you for the opportunity and for your time. Good afternoon, everyone, and happy Valentine's Day. Okay, so yun mga kaibigan, natunghayan natin yung ginawa pong press conference ng House of Representatives, no? Tungkol po dyan sa ilang mga issue, tungkol nga po dyan sa binabanggit ni Representative Erwin Tulfo, no? Tungkol po dyan sa AKAP. So, pasok tayo, no? Kasama tayo, ha? Kasama tayo dyan sa makaka-receive ng AKAP. Dahil sinasabi niya na kapag kayo sahod sa security guard, call center, mga fast food chain, no, na sumasahod ng nasa 23,000, pasok tayo. Yung mga fast food chain dyan, yung mga riders, yung mga kwan, pasok po kayo dyan sa AKAP. So yun mga kaibigan, at yan yung sinasabi ko, no, sana yung ating mga kababayan ngayon, ay uso na ho ngayon ng mga social media tulad dito ng ating news online na nalalaman na natin na yung mga dapat malaman natin ng bawat Pilipino na ginagawa ng ating mga mambabatas. Okay, so mga kaibigan, at pasamantala, no, ay magpapaalam muna tayo at muna tayo magbabalik bukas sa ating namang Dalaw Barangay, no. Siyempre,
Ayan ay tignan natin kung sinong barangay chairman ang ating kakapanayam o maigigis bukas at or kagawad ng barangay. Okay mga kaibigan, maraming salamat po sa lahat na sumabaybay ngayong gabi sa ating programang Tropa. At yun, siyempre yung mga kaganers natin no, na tumuhay, sila Kuya Gimo, sila Ma'am Ate Alona, sila Sister Merly, no? At magandang gabi sa inyo, no? Ngayon ako inyong lingkod, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Naging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. Haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on.
rin kayo makiduwit kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Adjourn na po tayo. Now, we are Talakayin. The biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Hi, this is Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, ewas ang silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mo pagaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang lang matawad mo'y tagumpay na naghihinig, ang bituin at araw niya kailan ang may maghihinig, lupa ng araw ng walang pagsinta, mo'y langit sa piling mo, ang inigaya na pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.